Magandang umaga po mga friends, mga ka-Facebook. Bago po ako tumalakay doon sa paksa na gusto kong talakayin ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking t-shirt. Ayan po. May pangalan ng Amang Yahuwah. Ayan, nakalagay po dyan. No? Totoo, kahapon ko lang nakita sa YouTube na mayroon na palang mga nagsusuot ng mga ganitong t-shirt. Di hamak na nauna, akala ko kokonti pa lang, ako pa lang yung nagsusuot ng ganito. Pero meron na po akong nakita dati sa YouTube, meron mga negro, mga itim na nagsusuot ng parang yung parang anong tawag doon sa tela na yun, yung katsa. May pangalan ng Panginoong Yahusha at ng Amang Yahuwah. May nakasulat po. Ngayon, sorry po. Siguro iisipin ng iba, ba't kailangan magsuot pa ako ng ganitong t-shirt? Alam niyo po, minsan may pagkakataon pagka ako naglalakad. At ganun din, pagka minsan ako nag-iisip, mag-isa na lang ako. Nakakaramdam ako ng kirot sa kalooban ko. Lalo na pag naaalala ko yung mga taong malalapit sa akin. Maging yung mga ibang mga tao, minsan makikita ninyo pag nakakasabay ninyo sa traffic yung mga driver ng sasakyan, mga jeep. Minsan, syempre yung jeep yung mga driver po niyan, wala namang aircon ng jeep. Makikita nyo yung mukha nila, hapis at pagod. Makakaramdam kayo ng awa. Maiisip ninyo, paano kaya itong mga tao na to? Dito pa lang sa buhay na ito, naghihirap na sila. Hindi sila nakaranas ng kaginhawahan sa buhay. Pagkatapos nun, nanganganib pa sila kung sila hindi kumikilala sa ating Panginoong Yahushua. Nanganganib pa sila na hindi sila maligtas, maparusahan pa pagdating ng panahon ng paghuhukom. So makakaramdam kayo talaga ng awa. Ngayon, pag nagsuot kayo ng ganitong t-shirt, na iisip ninyo, katulad doon, iniisip ko palang magpatatak ng ganitong t-shirt. Isa na pumapasok sa isip ko, baka pagtawanan ako ng mga tao. Baka isipin nila na panatiko ako. O kung ano isipin nila. At yun naman hindi malayo sa katotohanan na mag-isip yung mga tao ng ganon. Kasi ang mga tao, kalimitan po sa mga tao, pagdating sa mga salita ng Diyos, sa mga bagay na espiritual, hindi po interesado ang maraming mga tao. Kaya nga sabi ng Biblia, babala ng Biblia, darating yung panahon na yung araw ng Panginoon, yun nga, yung darating na yung tribulation, darating na yung 7 taong kapighatian, 7 years tribulation, paraan yang nung panahon ni Noe. Yung panahon ni Noe, ang mga tao po noon nagtatanim, kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinapag-aasawa, naghahanap buhay. Nabubuhay sila ng normal doon sa pang-araw-araw na regular o normal nilang pamumuhay. Hindi nila naiisip na merong darating na malaking sakuna. Although, si Noe, nagbigay na ng babala at nagtayo pa nga siya ng daong Pero anong ginawa ng mga tao? Imbis na maniwala sa kanya, siya ay pinagtawanan. Dumating ang bahang gunaw. Yun, namatay ang mga tao. Lahat, ang mga natira lang na tao, si Noe, yung kanyang asawa, yung mga anak niya, saka mga manugang niya. Pero, bago dumating ang bahang gunaw, nandun na sila sa isang safe na lugar, nasa daong. Ganon din, nung panahon ng Sodom at Gomorrah, bago dumating ang bahang gunaw, ang apoy, bago umulan ng apoy at asupre, sa Sodom at Gomorrah, si Lot nakalabas na, hinila nung anghel pati yung asawa niya.
nasa safe na lugar na sila. Unfortunately, ang masaklap, yung kanyang asawa, palibhasa yung puso siguro at isipan niya, yung damdamin niya, nakafocus doon sa buhay sa Sodom at Gomora. Siguro, doon siya nahirati sa buhay na naranasan niya sa Sodom at Gomora. Kaya lumingon siya doon, naging haliging asin yung asawa ni Lot. Pero tatandaan natin, kinalagkad pa sila ng anghel papalabas sa Sodoma at Gomora. Kinalagkad sila talagang dinala sila sa dakong ligtas bago umulan ng apoy at asupre. Ganyan din po ngayon pagka darating na yung panahon ng 7 years tribulation, yung wrath of God. Ang mangyayari po ay ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, kukunin na yan, ira-rapture. Yung pong rapture, yun yung napakadakilang araw na isusugo ng ating Amang Yahuwah, ang ating Panginoong Yahusya, para salubungin, sunduin yung kanyang mga lingkod, yung kanyang iglesia o eklesiya. Sino po ba yung eklesiya? Alin po ba yon? Ano yun? Yung pong iglesia o eklesiya, yung pong eklesiya, salitang Greek, yung kahal naman, salitang Hebrew, na ang ibig sabihin ay sa Tagalog, tinatawag nating iglesia. Yun po yung iglesia, yun yung kalipunan ng mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Yahusya. Sino-sino po ba sila? Yun po yung merong universal faith, nagkakaisang pananampalataya na si Kristo Yahusya. Si Kristo lang ang daan, katotohanan at buhay. Walang ibang tagapagligtas, tagapamagitan sa ating pong Amang Yahuwah, kundi ang ating Panginoong Kristo Yahusya. Yung iba hindi po alam yung totoong pangalan, tunay na pangalan ng ating pong Panginoong Yahusya. Talaga namang dumating sa pagkakataon sa yugto ng buhay ng tao sa mundo na ang pangalan ng ating Amang Yahuwah at pangalan ng Panginoong Yahusya ay natakpan nakahula po kasi yan na yung mga iskriba, yung mga nagsipag-translate, nagsipagsalin ng ebanghelyo, ng mga banal na kasulatan, yung mga nagsipagsalin, nasa Biblia, itinago. Nasa hula yun, inilihim, itinago yung pangalan ng ating Amang Yahuwah. Siyempre, pag tinago mo yung pangalan ng Amang Yahuwah, hindi mo na malalaman kung ano yung totoong pangalan ng ating Panginoong Yahusya. Bakit ganon? Kasi nga, ang pangalan ng Amang Yahuwah nasa pangalan ni Yahusya. Mababasa niyo sa mga talata ng Biblia, yung pangalan ng Amang Yahuwah ibinigay niya sa kanyang anak. At meron pang isang talata, sabi ng Amang Yahuwah, "My name is in Him." Yung pangalan ko niya, nasa kanya. Yung tinutukoy na Him o kanya, nasa kanya, si Yahusya yon. Sabi ng Amang Yahuwah, my name, ang pangalan ko, sabi ng Amang Yahuwah, ay nasa kanya, na kay Kristo Yahusya. Kaya nga ang pangalan ng Amang Yahuwah ay Yahuwah, ang pangalan ng Panginoong Yahusya ay Yahusya, dahil yung pangalan ng Amang Yahuwah na kay Kristo Yahusya. Yung pong pangalan nila, may kahulugan po yan. Ang pangalan ng Amang Yahuwah ay ang ibig sabihin ay I am who I am. Ako si ako nga. Yun yung tinanong siya ni Moises. Ano sasabihin ko sa kanila? Pag tinanong nila ang pangalan mo, sabihin mo anya sa kanila, ako si ako nga. Ang ibig sabihin kasi ng pangalang Yahuwah, ako si ako nga. Yung Yahusya, ang ibig sabihin, Yahuwah is salvation. Si Yahuwah ay tagapagligtas. May meaning may kahulugan. Ngayon, yung pong pangalan ni Yahusya, nakalagay sa Biblia yan Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang iba, walang ibang pangalan. Pangalan lang ni Yahusya. Kaya nga lang, ang masaklap na takpan, hindi natin nalaman yung pangalan ni Yahuwah. Pero siyempre alam naman ng Diyos yun hindi natin alam Kaya yung tawag ng mga tao, Kristo Yahus, yung iba, Heso Kristo, Jesus.
Pero imposible magkaroon ng Jesus dahil yung letter J, lumitaw lang yan noong 15th centuries. About 500 years ago, more than 500 years ago, nagkaroon ng letter J. Nag-exist yung letter J, ilang taon pa lang, 500 years ago pa lang. So, nung ipasulat yung mga banal na kasulatan, walang J, kaya imposibleng Jesus o Jesus. Imposible po yun. Ngayon, ang mahalaga, meron tayong universal faith na si Kristo lang ang tagapagligtas. Yun po yung iglesia, yung eklesiya, yun yung sasalubungin ng Panginoong Yahusya sa panahon ng rapture, sasalubungin sa hangin para dalin sa ating pong Amang Yahuwah para iligtas. Bago dumating yung wrath of God, yung puot ng Diyos na binabanggit ng Biblia, kung tawagin sa ibang tawag yan sa Biblia, tinatawag din niya na Jacob's trouble. Sa ibang talata naman, wrath of God, puot ng Diyos. Dahil yung pong 7 years tribulation, talagang intended po yan sa Israel. Kasi doon po sa panahon na yon, doon magsisisi ang bayang Israel, doon sila magbabalik loob sa Diyos. Pero sa panahon na yon, yung mga naiwanan sa panahon ng rapture, yung mga hintil, pag sinabing hintil, yung mga walang dugong Hudyo, tayo mga Pilipino, hintil tayo, mga Amerikano, Inchik, Hapon, hintil yan. Marami rin pong maliligtas doon sa mga maiiwan sa rapture kasi nasa Biblia rin yun eh. Ang banggit pa nga sa Biblia, nakita ko anya, ang lubhang karamihan, marami. Marami rin magsisisi. Kaya lang, ang problema, marami rin mas marami yung hindi maliligtas. Kasi sa araw na yon, sa sobrang hirap na mararanasan ng tao, yung mga tao mumurahin pa ang Diyos eh. Imbis na magbalik loob sa Diyos, imbis na magsisi, magbalik loob sa Amang Yahuwah, magagalit sa Diyos. Kaya maraming hindi maliligtas. Although marami ring maliligtas, pero mas marami yung hindi maliligtas. At yung mga maliligtas, talagang daraan sila sa butas ng karayom sa sobrang hirap. Kasi sa description ng Biblia, yung mangyayari sa panahon ng 7 years tribulation ay hindi pa nangyari kahit kailan. Buhat ang mundo ay maging mundo, yung mararanasan ng mga tao sa panahon na yon, hindi pa naranasan ng kahit sino mang tao buhat ng itatag itong sanlibutan. Kaya sobrang hirap. Ngayon, wag po tayong maniniwala na yung ira-rapture ay mga grupo ng sino mang anumang relihiyon na itinatag na sino man tao dito sa mundo. Huwag po kayong maniniwala, isang malaking kasinungalingan po yon. Pag-aralan yung mabuti sa Biblia, ang binabanggit ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia, hindi po relihiyon yun na itinatatag, ipinangaral ng mga kung sino-sinong tao rito sa lupa. Si Kristo Yahusya mismo ang nagtatag nun. At sasabihin pa nila, pag hindi kayo umanib dito sa relihiyon namin, sa iglesyang ito, hindi kayo maliligtas. Kami lang ang magtuturo ng dalisay na ebanghelyo, kami lang ang makakapagpaunawa sa inyo ng mga salita ng Diyos. Napakalaking kasinungalingan po yun at labag na labag sa turo ng Biblia, dahil sabi ng Biblia, si Kristo nung bago siya umakyat sa langit, nagtagubilin po ang ating Panginoong Kristo Yahusya. Sabi niya, susugo ko sa inyo ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinalita ko sa inyo. Malinaw po ang tagubili ng ating Panginoong Yahusya. Isusugo niya ang Espiritu Santo. Hindi niya sinabing magsusugo ako ng tao na magtuturo sa inyo, mangangaral sa inyo. Wala pong ganon. Ang sabi niya, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo at magpapaunawa sa inyo ng lahat ng mga bagay. Wala po bang isinugo ang ating Panginoong Yahusya? Nung panahon na yon, meron. Sino po yon? Yung mga alagad niya, yung mga apostol. Isinugo niya yun para ipangaral ang ebanghelyo. Yun yung mga isinugo niya, tinuruan niya. At sa mga panahon natin ngayon, yung mga naturuan ng mga alagad, ng mga apostol, siyempre mayroong yung mga panahon na yung buhay,
Siyempre, ituturo nila din yun sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, mga kamag-anak, mga kaibigan. Magsasalin-salin ngayon yung mga salita ng Diyos na ituturo ngayon yan. Yung mga unang nagturo, namatay na, pero yung mga naturo, ang buhay pa, kakalat ngayon yan. Ngayon, paano maunawaan ng mga tao? Sa pamamagitan nga ng sabi ng Panginoong Yahushua, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinalita ko sa inyo. Ang Espiritu Santo po ang magtuturo. Meron pa nga nagtuturo dyan na relihiyon. Sila lang daw maliligtas. Sila lang daw ang makakapagpaunawa ng mga salita ng Diyos. At itinuro pa nila na ang unang iglesia raw ay natalikod. Totally nawala. Isang malaking kasinungalingan po. Isipin nyo, sila lang daw ang maliligtas. Nung wala pa sila, ang mga tao nangangapa sa dilim. Isipin yung kalaking kalokohan, kasinungalingan niya yung mga itinuro nila na yan. Ngayon, yung pong mga mananampalataya ng Panginoong Yahushua ay sumasampalatayang lubos na si Kristo lang ang tanging daan sa kaligtasan. Siya yung namatay, nagpakasakit, napako sa krus. Siya yung tumupad ng mga kautusan ng ating amang Yahuwah para maging karapat-dapat siya sa pagtubos sa kasalanan natin ng mga mananampalataya. Kasi kung hindi niya ginanap yung buong kautusan, paano magiging karapat-dapat o magiging qualified na tagapagligtas si Yahushua kung siya mismo hindi niya nasunod yung hinihingi ng kautusan? So ginanap niya yun. Bukod doon, pumayag siyang parusahan, bastusin, babuyin, ipako sa krus hanggang sa mamatay. Para lang matubos yung kasalanan natin. Tayo na maraming mga kasalanan, matutubos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, aariin tayong ganap. Ang ibig sabihin nga aariin ganap, sabi nga ng Biblia, mapapalad yung ang mga taong ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan, ang kanilang mga pagsalangsang ay hindi binibilang sa kanila. May binabanggit ang Biblia, may mga tao anya na mapapalad. Sino yun? Yung kanilang mga kasalanan niya ay nangatakpan, yung kanilang mga pagsalangsang o mga pagsuway, hindi na ibinibilang sa kanila, hindi na po counted yung kanilang mga kasalanan. Bakit? Natakpan na nga, napatawad sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating pong Panginoong Yahushua. Yun po, lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Yahushua may universal faith o nagkakaisang pananampalataya na si Kristo Yahushua ang tanging daan sa kaligtasan. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya yung namatay, siya yung napako sa krus, namatay. Pagkaraan ng 3 araw, binuhay ng Diyos na maguli mula sa mga patay. Pagkaraan ng 40 araw, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Siya ang ating pong Panginoong Yahushua. Yun po ang mga mananampalataya. Yun po ang iglesia. Maaring tayong mga Kristiyano, mga mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua, sa ibang aspeto ay hindi tayo nagkakapareho ng pagkaunawa o pananampalataya. Halimbawa, merong nagsasabing sa panahon ng rapture, darating ang Panginoong Yahushua bago dumating yung tribulation. Yun ang tinatawag na pre-tribulation rapture, pre-trib. Meron namang nagsasabi na mid-trib, sa kalagitnaan daw ng 7 years tribulation, doon darating ang Panginoong Yahushua para tayo ay salubungin sa hangin at dalhin tayo sa ating amang Yahuwah. Meron naman nagsasabi na post-trib, pagkaraan daw ng 7 years tribulation, saka tayo kukunin ng ating Panginoong Yahushua. Pero tandaan po natin, nagkakaiba-iba muna tayo ng pagkakilala o pagkaunawa sa ibang aspeto ng mga aral. Huwag po kayong magtaka dyan kasi nandito tayo, kaya nga meron tinatawag na proseso ng pagsasaayos ng lahat ng mga bagay. Hindi po natatapos yung tinatawag na restoration. Tuloy-tuloy yung restoration. Katulad po ng bayang Israel. Nasa hula, i-restore yan. Sabi ng Biblia, mula sa mga dako na pinangalatan ninyo, titipunin ko kayong muli. Ayun.
Natupad po yung hula na yun. Kailan naganap yun? Yung 1948, May 14, 1948, idiniklara ang bansang Israel na isang ganap na bansa noong 1948. Nasa hula rin yung tinatawag na mga dry bones. Inihalintulad sila sa isang ang Israel ay inihalintulad sa mga kalansay, mga tuyong buto, mga tuyong kalansay. Magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng laman. Nagkaroon sila ng buhay. Kaya naging isang bansa ang Israel noong May 14, 1948. Nagkaroon sila ng physical restoration. Naging bansa na sila noong 1948. But spiritually, hindi pa sila nare-restore. Bakit? Hanggang ngayon, hindi po kinikilala ng National Israel ang ating Panginoong Yahushua. Hindi nila kinikilala na si Yahushua Kristo ang Mesiyas o ang ating tagapagligtas. Nireject nila. Kailan lang magaganap yung kikilalanin nila ang ating Panginoong Yahushua? Magaganap po yun kapag dumating na yung tinatawag na 7 years tribulation, kung saan magsisisi na po ang bansang Israel at kikilalanin na nilang lubos ang ating Panginoong Yahushua. Sasampalataya na sila na ang Panginoong Kristo Yahushua ang ating tagapagligtas, siya ang ating Masiyak o Messiah. Siya ang ating Mesias. Yun po, doon pa lang magkakaroon ng spiritual restoration ng bansang Israel. Ganun din po tayo. Meron tayong isang nagkakaisang pananampalataya na ang ikaliligtas natin ay biyaya ng Amang Yahuwah sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Yahushua. Maliligtas tayo hindi dahil sa mabubuti tayo, hindi dahil sa ating gawa, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Yahushua. At kung meron man tayong mabuting ginagawa, yun po ang resulta ng ating pananampalataya, bunga ng ating pananampalataya. Ginagabayan tayo ng banal na espiritu para tayo dakilain natin yung mga kautusan ng ating Amang Yahuwah. Sikapin nating sundin yung kanyang mga dakilang kalooban at sundin yung kanyang mga aral. Ganun pa man, sa kabila ng ating pagsusumikap na masunod yung mga aral ng ating pong Amang Yahuwah, mga kautusan ng ating Amang Yahuwah, nahuhulog pa rin tayo sa paggawa ng mga kasalanan, nagkakasala pa rin tayo. Doon pumapasok yung tinatawag na grace o biyaya ng Amang Yahuwah. Doon aariin pa rin tayong ganap, maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating pong Panginoong Yahushua. Iyon yung biyaya ng Amang Yahuwah. Ang magliligtas sa atin, hindi yung gawa natin, kundi yung pananampalataya natin. Pero yung ginagawa nating mabuti, kung nagsisikap tayong gumawa ng mabuti, hindi po yun ang ikaliligtas natin, pero yun ang bunga. Yun po ang pruweba, yun ang patotoo na talagang tayo mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua. Kasi nagkakaroon ng bunga sa buhay natin yung ating pananampalataya. Kasi kung walang bunga yung ating pananampalataya, hindi tunay yun, yung pananampalataya natin. Hindi totoong mananampalataya tayo. Kasi sabi ng Biblia, pakita mo sa akin ang pananampalatayang walang mga gawa. Pakikita ko sa iyo ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Ang pananampalatayang walang mga gawa ay baog. Patayan niya sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi tunay yung pananampalataya mo kasi patay na pananampalataya yan. Kasi ang pruweba, ang patotoo na talagang mananampalataya ka, may bunga sa buhay mo. Yung pananampalataya mo, naaakay ka ng pananampalataya mo, na hihikayat ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dakilain yung kautusan ng ating pong Amang Yahuwah. Yun ang patunayan na talagang mananampalataya tayo. Pero ang ikaliligtas natin, yung biyaya nga ng ating Panginoong Yahushua. Pero dahil meron tayong nagkakaisang pananampalataya na si Yahushua ang ating tagapagligtas, ariin tayong ganap. Although, sabi ko nga, merong mga aspeto ng pananampalataya, ng aral na hindi tayo nagkakaroon ng nagkakaisang pananampalataya o pagkakilala. Pero darating yung panahon, i-restore tayo. Pag dumating na yung Millennial Kingdom, pag nandito na si Yahushua sa lupa at naghahari na bilang hari ng mga hari sa buong mundo, sa kanyang Millennial Kingdom,
doon na po marirestore yung ating pananampalataya. Lahat tayo magkakaroon na ng iisang pananampalataya, iisang diwa, iisang espiritu. Yun po ang mangyayari. Magkakaroon po ng full restoration. Bago dumating yung eternal kingdom, marirestore muna lahat ng mga bagay. Ang totoo, pati itong lupa na to na ating tinitirahan, marirestore po ito. Mawawala na yung mga sobrang pagbaha, wala na yan. Pati, ang totoo, kasi marami sa atin ang hindi naman nagsusuri o nagbabasa ng Biblia. Pag pinag-aralan ninyo, ultimong mga hayop, mga cobra, yung mga makakamandag na ahas, nasa Biblia, magiging kalaro na ng mga batang maliliit yan. Yung mga leon at saka yung mga aso, yung mga pusa, magkakasamang iinom sa isang sabsaban niya. Wala na, hindi na, iba na magiging takbo ng mundo. At ang mga tao, mahaba ang buhay sa panahon na yun. Marami na mga sakit na gumagaling, hindi katulad ngayon. Magkakaroon talaga ng malaking pagbabago sa mundo. Kasi nga dahil sa pagsasaayos na isasagawa ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang millennial kingdom. Ngayon, ako po ay nagsusuot ka ng ganito mga t-shirt ngayon dahil minsan pag naalala ko yung mga taong malalapit sa akin, nakakaramdam ako ng konting kirot. Pag naiisip ko na hindi nila alam yung nangyayari, wala silang kamalay-malay. Minsan, pag nasa kalye kayo, nasa daan, may makakasabay kayo sa daan, minsan yung makikita nyo, katapat nyo yung driver ng jeep. Lalo na ang mga jeepney driver, ang mga jeep, wala namang aircon yan. Makikita nyo yung kanilang mukha, hapis, nahihirapan, naiinitan, sinisikap mabuhay. Pero isipin nyo, itong mga taon to hindi na nga nakatikim ng kaginhawahan sa buhay na ito. Tapos hindi pa nila alam yung katotohanan. Nanganganib pa sila na hindi maligtas, mapahamak pa sila. Naghirap na nga sila dito sa buhay na ito. Tapos pagdating ba ng panahon ng mahihirapan pa rin sila. Hindi natin masisisi ang Diyos kasi ang Diyos makatarungan, banal. Maibigin siya, mawain siya, mapagpatawad siya, pero naglalapat siya ng katarungan. Kinakailangan ng tao magsisi para maligtas. Manumbalik sa kanya sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating pong Panginoong Yahushua. Pero kung ang tao ay hindi niya binibigyan ng halaga yung mga salita ng Diyos, yung mga aral ng Diyos, paano siyang maliligtas? Patulad niyan, yung pong panahon ni Noe, bago magkaroon ng bahang gunaw, natatandaan nyo, nasa safe na lugar, nandun na sila sa daong bago talagang bumuhos yung malakas na ulan, safe na sila. Ganon din yung asawa ni Lot, tsaka si Lot, kinaladkad pa ng anghel, papalabas ng Sodom at Gomora. Pero lumingon yung asawa niya hanggang sa naging haliging asin. Kasi naaalala niya siguro yung masarap na buhay niya sa Sodom at Gomora. Pero nandun na sila sana sa safe na lugar. Bago dumating yung tribulation, ako naniniwala ako sa tinatawag na pre-trib o pre-tribulation rapture. Kasi ang yung tribulation po, sabi ko nga sa inyo, tinatawag ng Biblia na wrath of God o Jacob's trouble. Yan po ay intended sa Israel. Dahil dyan, sa panahong yan, magsisisi ang Israel, magbabalik loob sa Diyos. Unfortunately, pagdating ng tribulation, maraming tao ang madadamay. Meron ng maliligtas na mga hintil. Alam mo ba nyo, nga, sabi ko nga sa inyo, yung hintil, yung mga hindi Hudyo, walang dugong Hudyo, katulad natin, mga Pilipino, Hapon, Amerikano, Inchik, Ruso, ano pa man. Makararanas sila ng sobrang hirap. Sabi nga ng Biblia, hindi pa naranasan ng kahit sino man tao buhat ng ang mundo ay maging mundo. Yun ang mararanasan, sobrang hirap. Dadaan sila sa butas ng karayom. Pero sabi ng Biblia, marami rin ang maliligtas dahil sabi nga ng Biblia, nakita ko niya ang lubhang karamihan
Pero mas marami yung mapapahamak dahil nga, sabi ko nga, uulitin ko, sa panahon na yon, sa sobrang hirap na mararanasan ng mga tao, mumurahin nila ang Diyos. Imbis na magsisi, magbalik loob sa Diyos, magagalit, mumurahin nila ang Diyos. Kaya, yun, napakalaking panganib na hindi sila maliligtas. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, meron mang maraming maliligtas din sa panahon na yon, mas talagang higit na mas marami yung hindi maliligtas. Pero yung mga maliligtas naman, talagang sobrang hirap ang kanilang daranasin. Kaya nga, ngayon pa lang, hanggat hindi pa dumadating ang Panginoong Yahushua, kahit ngayong oras na to, pwede kang maging anak ng Diyos, pwede kang maging lingkod ng Diyos, pwede kang maging kabilang doon sa kanyang iglesia, kahit itong mismong isang iglap nito. Kahit isang segundo lang, basta sumampalataya ka sa puso mo, kilalanin mo sa ang Panginoong Yahushua ang tagapagligtas, magiging alagad ka niya. Kaya nga po, itong t-shirt ko nakalagay sa likod, nakalagay, repent, Christ Yahushua is coming soon. Kailangan magsisilang ang tao sumampalataya sa ating pong Panginoong Yahushua. Yung buong puso at tunay na pananampalataya, hindi yung pakunwari na pananampalataya. Doon po tayo aariin ganap eh. Ngayon, yung ginagawa ko po na to, wala pa sa kalingkingan nito. Yun ngang isang si Charlie Kirk, kung nakita nyo, nabalitaan nyo, si Charlie Kirk, namatay siya dahil sa paghahayag na ng mga salita ng Diyos, meron mga kinokontra niya yung yung grupo ng mga LGBT yata yun. Yung LGBTQT. Kinokontra niya yun. Talaga namang nakalagay sa Biblia, bawal naman talaga yun eh. Ang lalaki talaga, ang ginawa talaga ng Diyos, dalawa lang, lalaki at babae. Walang third sex na ginawa ang Diyos. Yan ginagawa na lang na pilit ng tao, na pinipilit, yung mga lalaki, pinipilit na papaniwalaan yung sarili nila na sila babae. Hindi tama yun. Yung mga babae naman, na iba, pinipilit na papaniwalain yung sarili nila na sila ay lalaki. Isipin mo, binigyan ka ng Diyos ng kasarian. Tapos, kinukontra mo yung gawa ng Diyos. Ngayon, dahil doon, siguro yun ang dahilan kaya siya pinatay. Lumalabas ngayon itong si Charlie Kirk, martir. Ngayon, ako, minsan iniisip ko, baka pagtawanan ako pag nagsuot ako ng ganun t-shirt, sabihin ng mga tao, panatiko ako. Naisip ko naman, ano kung pagtawanan ako, ano kung isipin nilang panatiko naman ako. Wala pong problema ron, unang-una, si Kristo nga walang kasalanan eh. Isipin nyo si Kristo, para maging qualified siya na tumubos sa atin, sa kasalanan natin, kinakailangan ganapin niya yung buong kautusan. Hindi siya nagkasala, wala siyang sinuway, wala siyang nilabag na kahit isang kautusan. Siya na hindi nagkasala, siya yung pinarusahan, siya yung nagdanas ng hirap, ng dusa, ipinako sa krus hanggang sa mamatay para tayo maligtas. Naranasan niyang sampalin, binaboy siya, tinusok sa tagiliran. Talagang sobrang hirap ang inabot ng ating pong Panginoong Yahushua. Siya na wala namang kasalanan. Tayo, na marami tayong nagawang kasalanan, nag-i-enjoy tayo doon sa kanyang ginawang pagtubo sa atin, sa kanyang ginawang pagpapakahirap. Kukunti lang yung sakripisyong gagawin natin, magsusuot ka lang ng t-shirt na ganyan. Tapos, so what kung pagtawanan? Halimbawa, pagtawanan ako. Ano kung pagtawanan ako? Kung isipin nilang ako panatiko, ano kung isipin nilang panatiko ako? Napakaliit na bagay, niwala sa kalingkingan ng ginawa ng Panginoong Yahushua. Yung bang ganitong bagay lang hindi ko pa kayang gawin? Ikahihiya ko ba si Kristo? At totoo, dapat nang ikarangal ko na nagsusuot ako ng ganito. Dapat ko ngang ikarangal na itinatanyag ko yung pangalan ng Amang Yahuwah na lumikha ng lahat ng mga bagay. Sino ba ang ating Amang Yahuwah? Siya yung lumalang sa atin. Siya yung nung tayo sanggol, walang nakatingin sa atin, hindi nakatingin yung magulang natin.
Siya yung nakatingin sa atin. Sa panahong walang nakatingin sa atin, siya yung nag-iingat sa atin. Sa panahong tayo punong-puno ng mga problema, hindi natin siya nakikita pero siya yung nakatingin, siya yung nakaalalay sa atin. Sa panahong nag-iisip tayo ng mga paraan kung paano natin susolusyonan yung mga problema, yung mga kagipitan na nararanasan natin, may mga pagkakataon, may problema tayo sa pinansyal, siya ang gumagamit ng mga kasangkapan. Iba't ibang kaparaanan para pagpalain tayo, tulungan tayo. Minsan dinadala pa niya sa atin yung mga taong makatutulong sa atin. Hindi natin alam yon. Minsan yung mga tutulong sa atin, masasalubong lang natin, aksidente. Pero ginawa yun ng Diyos, gawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos yun. Hindi yun nagkataon, hindi yun aksidente. Siya si Yahuwah. Siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Yahuwah is the omnipotent, omniscient, omnipresent God, the creator of heaven and the earth. The Almighty Yahuwah. Siya yung aking pinaglilingkuran. Siya yung aking sinasamba. So, dapat ko ba ikahiya yun? Ulitin ko po. Sana itong aking mga pag-upload ng video, pagtiyagaan po ninyo. At sana makinabang tayong lahat. Pagpalain tayo ng ating pong Amang Yahuwah.